Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Mga programa at serbisyo ng pamahalaan, hatid para sa mga Bicolano. Hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Sama-sama nating pakinggan ang mga natatanging balita at informasyon. Maaga pa lamang ay marami na ang individual na Presidential Communication Office. Kami ang po kita Rigdio sa Basilica Minore. Maray na aga sa inyong mga tugang. Welcome po sa tuyong programang Mga kwento ng pag-asa, pagbangon, at inspirasyon ng bawat Bicolano sa bagong Pilipinas. Tuwang-tuwa po ako dahil sabi ko sa maliit na bayan namin, talagang napili ako na bigyan ng importansya po dito sa amin. Mula sa pinagsamang puwersa ng Government State Media sa Bicol. Ako si Connie Kalipay mula sa Philippine News Agency Region 5. Ako si Arlene Bagadyong mula sa Radyo Pilipinas, Catanduanes. Ako si Arian Tirado mula sa Radyo Pilipinas, Naga. Ako si Lizelle Makatangay mula sa Philippine Information Agency Regional Office 5. Ako si Nancy Mediovillo mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Inihahatid ng Presidential Communications Office. Boses kan Bicol sa makabagong Pilipinas. Sa isang bansang patuloy na bumabangon at nagsusulong ng mas maunlad na kinabukasan, isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat Pilipino ay isang matatag at maaasahang trabaho. Sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Pinalalawak ng pamahalaan ang mga programa upang mabigyan ng oportunidad ang libu-libong Pilipino. Ngayong araw, makikilala natin ang mga kwento ng mga aplikanteng nagbago ang buhay dahil sa mga programa katuwang ang Department of Labor and Employment. At aalamin din natin kung paano patuloy na isinusulong ng gobyerno ang isang mas masagana, produktibo at progresibong Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office sa pangangasiwa ng Radyo Pilipinas Albay, Radyo Pilipinas Virac, Radyo Pilipinas Naga, Philippine Information Agency at Philippine News Agency. Ako si Gary Carl Carillo at ito ang inyong gabay sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Boses ng Bicol para sa makabagong Pilipinas. Sa gitna ng luntiang kabukiran ng Malinaw Albay, makikita ang Balsa Elementary School. Isang lugar na nagsilbing saksi sa tagumpay ng isang guro na minsang nangarap na maiangat ang kanyang buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Siya si Teacher Eddie Rodriguez, isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Ngunit bago niya marating ang tagumpay na tinatamasa ngayon, dumaan muna siya sa maraming pagsubok. Isa sa mga naging tulay ng kanyang tagumpay, ang Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment. College din, merong pinupost or publication from local government unit na kailangan nila ng mga SPES. That's the program. Saan nagkikikayan sila ng mga estudyante na pwedeng mag-work or mag-avail ng program. And meron din silang mga screening na ginagawa para makapag-avail yung mga estudyante. So, balitan lamang ko siya sa NGOs. Sa loob ng 1 hanggang 2 buwan tuwing bakasyon, naging bahagi si Eddie ng SPES. Ginamit niya ang pagkakataong ito para sa kanyang on-the-job training, isang mahalagang bahagi ng kanyang pag-aaral. Those times when I was a big part of the SPES program, after ng SEM, which is papasok na ng summer, we are actually having just like OJT, on-the-job training kung saan ina-assign kami sa different departments ng LGU. And then, kung ano yung work na department na na-assign sa amin, parang binibigyan kami ng chance na maging parte, okay, ng trabaho ko yun. And after ng program, which is I think 1 or 2 months, merong compensation na binibigay from DOLE. Ngayon, si Teacher Eddie ay isa ng ganap na guro sa Balsa Elementary School. Ibinabalik niya ang biyaya na natanggap sa pamamagitan ng pagtuturo at paggabay sa mga batang nangangarap din ng magandang kinabukasan. Okay. Actually, the government supports the deserving students, especially in educations, because of these programs. Yung sinasabi natin nga na SPES, okay? So, isa siya, personally, nakatulong talaga siya sa akin. Kung ano ako ngayon, actually, naging parte siya ng journey ko. Ako si Teacher Eddie, andito ang aking kwento ng SPES, Special Program for Employment of Students, ng DOLE sa makabagong Pilipinas. Sa gitna ng abala at mabilis na takbo ng buhay sa lungsod, may mga kwento ng tagumpay na nagsisimula sa simpleng pangarap. Isang pangarap na naging realidad sa tulong ng programa ng Department of Labor and Employment. Si Lismar Ancano. Si Lismar Ancano, isang lisensyadong pharmacist. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng pagsisikap, kundi pati na rin ng tulong mula sa isang programang nagbigay daan sa katuparan ng kanyang pangarap. Ang Special Program for Employment of Students o SPES ng DOLE. Pumunta po ako dun sa office po ng PESO din. Binigyan po nila ako ng form and binigyan po ako nila ng deadline kung kailan po ito ipapasa. At saka yung mga requirements po, ni-ready ko na din po. Nabigla ko kasi out of all, madami po kasing madaming nag-apply din po. Sabi ko noon, di na nga po ako nag-expect kasi sabi ko madami naman.
Pero thankfully po, isa po ako sa mga napili. Tinuring ni Lismar na isang mahalagang pagkakataon ng pagpasok sa SPES. Ginamit niya ang oras ng bakasyon para makakuha ng sapat na karanasan sa pagtatrabaho habang tinutustusan ang kanyang pag-aaral. Medyo na challenge po ako since kaharap po sa madaming tao. Pero po, medyo naano ko naman po yun na parang na-overcome ko din naman po yun since madami naman po akong mga kasamang SPES din. At saka yung mentor ko po doon, lalo na po si Doc, mga mababait at nag-guide naman po ako ng maayos. Kumbaga po, mas naging buo po yung loob ko na, ganito po pala yung work experience. Tsaka medyo naayos din po nun yung aking communication skills since medyo mahihain po ako. Tsaka dahil din po sa mga trainings, mas napakita ko po kung ano po yung kaya ko since na-challenge ko po ako talaga. Ang karanasang nakuha ni Lismar mula sa SPES ay nagsilbing pundasyon sa kanyang propesyon. Natutunan niyang harapin ang bawat hamon at maging tiwala sa sarili. Isang mahalagang katangian na nagdala sa kanya sa tagumpay. Yung SPES po kasi ako noon, na-timing or nasakto po na assign po ako sa RHU, which is yung kinukuha ko naman pong course po noon is BS Pharmacy. At sakto din po sa pharmacy po talaga mismo ako nila na-assign. And dahil po doon, na mas na-familiarize ko po yung mga medicine. Kumbaga, naging stepping stone ko siya para po malove ko pa po yung course ko. Diretso po agad yun sa tuition fee ko. Ang programang ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng tulong pinansyal, kundi pati na rin ng tiwala sa sarili at kaalaman na nagamit niya sa pagtahak sa kanyang propesyon. Gusto ko po sana sabihin na thank you po kasi meron po kayong program na ganito and nakakatulong po talaga siya sa aming mga estudyante. Dahil po sa program, natulungan po ako para mas maging love ko po yung work ko po ngayon. Ako si Liz, isang pharmacist at ito ang aking kwentong Special Program for Employment of Student ng DOLE sa Makabagong Pilipinas. Ang kwento ni Teacher Eddie at pharmacist na si Liz ay patunay na sa tulong ng programang Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kayang maabot ng bawat Pilipino ang tagumpay. Anuman ang pagsubok na pagdaanan. Sa Bagong Pilipinas, walang pangarap na malayo. Walang tagumpay na imposibleng maabot. Ang bawat kabataan na nabibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng SPES ay patunay na sa tamang proseso at pagsisikap, posible ang tagumpay. Sa bayan ng Tiwi Albay, sa pagitan ng mga kabundukan at baybayin, isinilang ang isang kwento ng pagsisikap, pag-asa at tagumpay. Isang kwento ng isang guro na sa kabila ng mga pagsubok ay bumangon at nagtagumpay sa tulong ng isang programa ng Department of Labor and Employment. Si Teacher Maika Serecos, isang guro sa Spectrum Learning Center at breadwinner ng kanyang pamilya. Ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon ay bunga ng kanyang tiyaga, sakripisyo at ng tulong na natanggap mula sa Government Internship Program o GIP ng DOLE. Si Teacher Maika po, dati pong GIP applicants ng LGU-TV. So doon po siya nag-start na after, nag-graduate po kasi ako ng July 2023. And after po niyan, yung sa LGU po ako nag-start ng aking work as intern. And madami po ako doon na natutunan. Bukod po sa inside jobs, also na-experience ko rin yung mga outside works, yung mga fields. Taong 2023 nang makapagtapos si Teacher Maika ng kolehiyo sa Tiwi Community College. Malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang GIP na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makakuha ng karanasan sa pagtuturo at higit sa lahat, makatulong sa kanyang pamilya. Yun po ang pinakamalaking benepisyo po, yung sahod po. And malaking tulong din po yun sa aking pamilya habang naghahanap po ako ng permanent job for me.
So malaking tulong yun sa pang-araw-araw namin pangangailangan ng aking pamilya kasi elder po ako sa amin. So ako po yung parang naging sandalan ng aking family kasi nung time na yun, nung time na nasa GIP po ako, may sakit po kasi si mama. And then, malaki tulong po yung GIP kasi nakadagdag ako sa expenses niya, sa mga meds niya. Though wala na siya. And nakatulong siya sa mga pang-araw-araw niyang, yung sa foods, yung sa meds, yung every month na check-up sa doktor and laboratories. Malaking tulong po talaga yung GIP. So, yung pagsali ko ng GIP. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad bilang isang breadwinner, nanatiling matatag si Teacher Maika. Hindi lamang niya tinustusan ang pangangailangan ng pamilya. Nagawa rin niyang tuparin ang pangarap na maging isang guro. Sa Department of Labor Employment po, sobrang salamat po kasi dahil po sa DOLE, naging mas handa po ako, naging mas makabuluhan. Sobrang nakatulong po siya sa aking family and lalong-lalo na po sa sarili ko. Ngayon, si Teacher Maika ay isa ng ganap na guro sa Spectrum Learning Center. Ang mga aral at karanasang natutunan niya mula sa GIP ay naging pundasyon ng kanyang propesyon at ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang GIP ay hindi lamang nagturo sa kanya ng mga teknikal na kasanayan. Higit sa lahat, hinubog nito ang kanyang karakter at puso bilang isang tagapagturo. Sa mga GI po na nagtatrabaho sa kanilang mga munisipyo, galingan nyo lang po sa inyong trabaho kasi malaking tulong din po yun sa kung ano yung gusto talaga nilang maging in the future. Sa kabila ng mga pagsubok at mabibigat na responsibilidad, napatunayan ni Teacher Maika na ang pagsisikap at tamang tulong ay maaaring maging daan patungo sa tagumpay. Sa pamahalaan po, maraming salamat po kasi sa amin pong mga bagong graduates, so malaking tulong po yun sa mga applicants, sa mga naghahanap po ng trabaho. So sana po ipagpatuloy pa po ang GIP program para po sa amin na sa mga katulad ko na dating naghahanap ng trabaho. Si Teacher Maika Sarecos ay isang buhay na patunay na sa tulong ng tamang programa at matibay na pananalig sa sarili, walang pangarap na hindi maaabot. Ako si Teacher Maika, isang breadwinner at ito ang aking kwentong Government Internship Program ng DOLE sa Makabagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, walang kabataang maiiwan. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng GIP, ang bawat pangarap ay nagiging abot kamay. Isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa bagong Pilipinas, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ngayong araw, isang natatanging kwento ng tagumpay at pag-asang ating matutunghayan. Isang kwentong sumasalamin sa tapang at determinasyon ng isang kinatawan mula sa Horoan Indigenous Cultural Community sa Tiwi Albay. Isang tinig na nagsusulong ng pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa halos 1,000 katutubo na bahagi ng kanilang komunidad. Sa gitna ng katahimikan ng kabundukan ng Horoan sa Tiwi Albay, isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ng isang komunidad ng mga katutubo. Sa kabila ng matarik na daan, malalalim na lambak at matitinik na suliranin ng buhay, isang proyekto ang nagbigay liwanag sa kanilang landas. Ako po si Arsenio Condino, Tribal Chieftain po digdi sa Horoan ICC. Indigenous Cultural Community. Ang Indigenous Cultural Community po igwa po apat na tribal council po digdi sa TV. Saro po ang Horoan, igwa council po, ayo po ang Horoan Indigenous Cultural Community. Ako po ang pinakilom po digdi sa Horoan. Isa si Tatay Arsenio sa 44 na benepisyaryo mula sa komunidad ng Katutubo ang nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng proyektong tupad
o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Department of Labor and Employment. Isang programa na nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay at oportunidad sa mga komunidad na higit na nangangailangan sa loob ng 15 araw. Kadakulaon po ito ang tabang sa muyang mga members, lalong-lalo na po. So talagang daing-daiti, makakuha ng kitrabaho. Siguro po dakulaon sa 15 aldaw po nasa ilang trabaho. Dahil man po siguro sila, kumbaga, logi. Dahil ang trabaho, siguro, higit na oras man lang ang sarong aldaw. Noong 5 ng Nobyembre nitong nakaraang taon, nagsimula ang pagsasanay ni Tatay Arsenio sa pamamagitan ng isang orientation na ginanap sa Indigenous Peoples Tribal Hall sa Barangay Huroan. Tinuruan sila ng mga tamang pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng kalamansi. Isang likas na yaman na hindi lamang magbibigay ng kita, kundi magpapabuti rin ng kalikasan. Iba po available ang Department of Agriculture, inupiran man po ako na kumuya kami na magtanong kang kalamansi. Sabi ko okay lang. Kumbaga, sabi ko naman sa feeding, bako lang sa presenting pakinabangan ni. Kumbaga, may panahon na pag na-maintain mo po ito, kumbaga nakulaon po itong feeding makasuporta. Kaya magkaigwa kami kibit na pundo. 2 araw matapos ang orientasyon, nagsimula na ang aktwal na pagtatanim. Sa kabila ng matarik na bundok at 2 oras na paglalakad mula sa pinakamalapit na pamayanan, hindi natinag ang determinasyon ni Tatay Arsenio at ng Dole Albay Tupad Team. Sa loob ng mahigit 2 linggo ng pagtatanim, umabot sa 400 na puno ng kalamansi ang naitanim sa kabundukan ng Huroan. Sa bawat hukay, sa bawat pagtatanim, naroon ang pag-asa ng masaganang ani at matatag na kinabukasan. Isang unyan po, bago pa lang naitanong po, dahil pa po nag-abot naman sa puntong mag-production po ang kalamansi. Kaya po ang po itong mamintin me duman sa tinanong para mas magkaigwa ki produkto, kaya po ang po sa maintenance kayo ito. Hindi lang ito simpleng proyekto ng pagtatanim, ito ay isang proyekto ng pagkakaisa at pag-asa. Sa bawat pawis na tumutulo at sa bawat tinig ng pag-asa, napatunayan ng mga taga-Huroan na sa tulong ng programa ng gobyerno, sa pagkakaisa ng komunidad at sa sipag at tiyaga ng bawat isa, walang imposibleng pangarap. Sako lang po siguro, sana po mas may padagos pa po ang mga programa para duman po sa mga talagang nasa laylayan. Kumbaga ito po ang dapat nilang tawaning prioridad pag-abot duman sa mga budget. Kung ano po talaga duman po talaga ito naka-align, sana po gibuhan po kiparaan para duman sa mga araw kayo ito tao na pwedeng tawan yung araw kayo itong asistensya. Kaya sa nakulang po ang pasalamat ko sa Department of Labor na minsan saruman po kami sa mga nagitios na komunidad na natawan ng serbisyo. Mula sa kalinisan hanggang sa kabuhayan, sa tulong ng Dole Tupad, isang bagong kinabukasan ang unti-unting tumutubo sa gitna ng kabundukan ng Huroan. PBBM po, maraming salamat po sa proyektong ito. Hangad ko po ang inyong tagumpay. Kakambal nito ay ang aking panawagan na sana po ay mapalawig pa ninyo ang mga pagkakataon at oportunidad na nasa inyong harapan. Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay may kakayahan at determinasyon upang gawing produktibo ang inyong pamumuhay. Isabuhay natin ang pagiging bagong Pilipino. Ang Pilipinong disiplinado, masipag, magalang, at may malasakit. Ito ang magdadala sa atin tungo sa bagong Pilipinas na ating pinapangarap. Sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong pag-asang dala. Sa isang maliit na sulok ng Tiwi Albay, isang tahimik ngunit makapangyarihang kwento ng tagumpay ang unti-unting hinuhubog. Isang kwento ng isang simpleng tao na sa kabila ng mga pagsubok natutong bumangon at magpanday ng sariling kapalaran.
Siya si Jonathan Ensano, isang karaniwang tao na may hindi pangkaraniwang tapang at determinasyon. Sa kanyang mga kamay, nabuo ang isang bagong kinabukasan, isang pangarap na unti-unting natupad sa tulong ng Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment. Ngunit bago ang tagumpay, dumaan muna si Kuya Jonathan sa matinding hamon. Wala siyang sapat na kaalaman sa paggawa ng furniture. Ang kabuhayan ay tila isang malabong pangarap. Ang kakulangan sa oportunidad ay nagsilbing tanikala na humahadlang sa kanyang pag-usad. Sa kabila ng kawalan, hindi nawala sa puso ni Kuya Jonathan ang pag-asa. Alam niyang isang araw, darating din ang pagkakataon, ang pintuan tungo sa bagong simula. Sa papagitan po ng pagbisita po ng Sunwest po, Foundation po. Bali, ilang beneficiary po kami nagsimula kami ata mga 30 plus kami noon nag-apply. Maswerteng nagtiyaga na nag-antay po talaga siguro mga 20 plus kami. Tapos na-releasean na ata kami mga mahigit 10 lang. Kasabay po ako doon. Sobrang saya, sir. Siyempre, excited po. Kasi yung pinapangarap kong matutupad ko ng mga gamit. Kasi nagsimula po talaga ako, isa lang gamit ko. Planer lang. Tapos, nung nangangarap ako na magkaroon ng sabi ko, pagkakataon ko na maghihintay talaga ako. Tapos, nagsiyaga ako kung saan kami seminar, kasama ko yung Sunwest. Tapos, yung Dolly po, nagseminar po kami ng tabako noon. Kasabay po ako doon. Mahigit 21,000 pisong halaga ng kagamitan at materyales ang natanggap ni Kuya Jonathan mula sa Dole, mga kasangkapan na naging susi upang mabuo ang kanyang pangarap. Isang pangarap na dati tila imposibleng maabot. Mga power tools po, tulad po ng compressor, circular, rotor, yung pagka-importante talaga sa gamit po talaga pang wood carve. Sobrang tulong po talaga. Napagaan, napabilis. Tapos medyo napadali. Napadali po. Tapos kumaga meron akong finishing na masasabing finishing talaga. Kasi pag sinabi po kasi furniture, dapat may finishing po talaga. Nagkaroon ako noon dahil meron po akong mga gamit. Sa kabila ng kawalan ng karanasan, hinarap ni Kuya Jonathan ang hamon ng buong tapang. Isa-isa niyang pinag-aralan ang bawat detalye ng paggawa ng furniture. Mula sa pagputol ng kahoy hanggang sa pag-aayos ng mga disenyo. So, umpisa po talaga, wala po talaga akong knowledge yan. Kumbaga, ang kwento po nito kasi isang planer lang ako eh. Tapos may nagpagawa sa aking kaibigan ng higaan, yung papag. Tapos nung nakita na marunong daw ako, sige, gawa ka lang ng gawa. Tapos nung ito nga, pumasok po yung Sunwest, nag-apply po ako. Tapos nung mag-apply po ako noon, marami nang nagpapagawa sa akin kasi may gamit na po ako eh, nagagawa ko na ng maayos. Dahan-dahan, naitayo niya ang kanyang maliit na workshop. Ang bawat piraso ng kasangkapan na kanyang nilikha, isang patunay ng kanyang tiyaga at pagsisikap. Ngunit higit sa kabuhayan, isa pang tagumpay ang naabot ni Kuya Jonathan. Sobrang pasasalamat po talaga, sir. Kasi kung wala pong tulong, siguro baka baon pa rin ako ngayon. Hindi ko napatapos yung pag-aaral yung asawa ko. Yung unang talagang proud ako dahil napagkatapos ko ng asawa ko. Napagkatapos ko siya ng pag-aaral dahil sa livelihood na yun. Kasi kung wala po talaga, halos wala naman po ibang trabaho. Naghahabal-habal lang ako. Nagko-construction po ako noon. Nung nabigyan ako ng kaya panay pag tinatanong sa akin, napapaluha po talaga ako dahil sobra po talagang tulong ng Dole po talo Sunwest. Nagtiyaga sa amin. Ngayon, ibinabahagi na rin ni Kuya Jonathan ang kanyang tagumpay sa iba. Sa simpleng pagtuturo ng kanyang kaalaman na ipapasa niya ang inspirasyon at kaalaman sa susunod na henerasyon. Kapag binigyan po tayo ng pagkakataon na binigyan tayo ng mga gamit, halimbawa pagkakataon na hanap buhay, i-grab po natin yun. Tapos pangalagaan po natin. Para sa atin po yun eh. Kasi bibihira po magbigay. Halimbawa, bibihira, tulad po sa akin, bibihira po, maswerte po ako sa isang napili po. Hindi po ina-expect na mapili po ako sa kalahatan kasi marami po kami beneficiary po dito. So, ang masasabi ko lang po, kapag nagbigyan po ng pagkakataon ng ganito, i-grab po. Tsaka kumbaga, palaguin po. Palaguin po talaga yung business kasi, na yun eh, kumbaga, yun ang magiging puhunan po talaga, malaking puhunan po talaga. Si Kuya Jonathan ay isang patunay na sa tamang tulong at sariling pagsisikap, walang pangarap na hindi kayang abutin. Maraming salamat po sa Dole. Yun nga po, unahin ko po yung pag-aaral ng asawa ko, natupad niya po.
yung mga pag-aaral ng anak ko, nabibigay ko po yung gusto nila. At nakakatulong po ako sa kapwa. Kasi halimbawa pag marami po akong gawa, nakakatulong po ako. Papa-extrain ko sila. Hindi lang po ako nakikinabang po. Kahit yung mga kaibigan ko, yung kakilala ko na marunong sa furniture o marunong sa shop, ay sa carving, ano ko sila, natutulungan ko po sila. Ako si Jonathan, isang finishing carpenter at ito ang aking kwentong Dole, Integrated Livelihood Program ng Dole sa makabagong Pilipinas. Sa bawat kahoy na hinuhugis, sa bawat kasangkapan na nabubuo, kasabay nito ang paghubog ng isang mas matatag at mas magasaganang kinabukasan. Si Kuya Jonathan Ensano, isang inspirasyon, isang patunay na sa bawat pagsubok, may pag-asa. Sa bawat pagsisikap, may tagumpay. Ngayong araw, makakasama natin ang isang eksperto mula sa Labor Department. Siya ang kasalukuyang Provincial Director ng Department of Labor and Employment, Albay. Please welcome Ms. Ching Banania. Magandang hapon po. Ako po si Ching Banania, ang kasalukuyang Provincial Head ng Department of Labor and Employment, Albay Provincial Office. Good afternoon, ma'am. Sa inyong pananaw, ano ang pinakamahalagang layunin po ng DOLE para sa lalawigan ng Albay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Tumatayo ang Department of Labor and Employment, lalo na sa probinsya ng Albay, sa ilalim ng ating administrasyon sa pangunguna ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang isang pambansang ahensya na inatasang gumawa ng mga patakaran, maglaan at magpatupad ng mga proyekto at serbisyo para sa mga Pilipinong manggagawa at tagapagpatupad ng mga polisiya sa aspeto ng paggawa. Kamakailan lang inilunsad ng pamahalaan itong trabaho sa bagong Pilipinas. Ano po ba ito, ma'am? And ano-ano yung mga pagpapalago pagdating sa livelihood and employment opportunities nitong programa ito? Itong trabaho para sa bayan na inilunsad ng ating Pangulo sa aming sa ibinigay na impormasyon sa amin mula sa ating central office ay gagawin na itong buwan-buwan. Magkakaroon kung saan man na probinsya nakaatang yung pagsasagawa nito. Kalinsabay nito, lagi nating hindi din mawawala yung kadiwa ng Pangulo. Siyempre sa kadiwa ng Pangulo, ino-offer natin yung mga produkto na nanggagaling mismo sa lokal na pamayanan para makapagbigay tayo ng mga harvest ng ating mga farmers and fisher folks sa murang halaga. Ibig sabihin, kung mag-offer tayo ng mas murang halaga, ito ang isa sa mga intervention na kinakailangan ng ating mga kababayan dahil sa panahon ngayon, talagang nararamdaman na hikahos. So, hindi natutulog ang ating pamahalaan na ibigay ang tamang intervention. So, kung mayroong kadiwa ng Pangulo, kahit yung bigas, mas ino-offer siya sa mababa. Last na kadiwa namin, ino-offer siya at 29 pesos per kilo. Talagang nakapag-benepisyo ito ng more than 500 beneficiaries kasi talagang marami ang ino-offer ng National Irrigation. Ang isa pang natin dito sa trabaho para sa bayan, yung pag-conduct ng job fair, marami tayong mga kababayan ang mabibigyan ng trabaho na talagang siyang magiging susi para maibigay ang kanilang mga pangangailangan at bilang isang individual. Kung ikaw ay nakapagtapos, wala ka man ibang isang pinakamithiin kundi ang makakuha ng maayos na trabaho. Maayos, ibig sabihin, walang job mismatch. Kung saan ka talaga, ang iyong kurso, doon ka may tamang placement. So, ibig sabihin, sana lahat ng mga nakapag-graduate makakuha ng trabaho nang naaayon sa kanilang kurso. Ito, ma'am, trabaho sa bagong Pilipinas bukod sa pagsasagawa ng job fairs. And nagkaroon ako ng kapanayam, ma'am, sa mga peso manager dito sa Albay. Talagang na-encourage sila magsagawa ng mga localized job fairs dahil nga sa inilunsad ng DOLE na trabaho sa bagong Pilipinas. Bukod, ma'am, sa job fairs, sa kadiwa ng Pangulo,
meron din po bang one-stop shop para doon sa mga talagang nangangailangan ng mga requirements doon sa magsasali sa alalahok sa job fairs? Yan po ang isa sa pinakamagandang nangyayari pag mayroon tayong mga job fairs. Hindi tayo pinapabayaan ng ating mga kasamang ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya kasi unang-una nagbibigay sila those applicants na requesting for clearances and other certifications, lalo na sa mga first-time job seekers, ino-offer nila ng libre yung pagkuha ng mga certifications na ito. Pangalawa, nandyan sila para kung may mga bago na magre-rehisto, magiging miyembro, na ipafacilitate ang madali ang pagkuha ng mga numero at kung anuman ang mga kakailanganin na hindi na magiging mas abala o pipila pa. So, napakaganda sa anuman na ginagawa namin ng mga job fairs. Talagang laging nandito itong ating mga partners on social welfare benefits gaya ng NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Napakaganda ma'am ng layunin talaga ng Department of Labor and Employment. Sana yung mga manonood natin, marami ding natututunan na nanonood ngayon. Bilang Provincial Director ma'am, ano po yung inyong mensahe sa mga albayano na naghahanap ng trabaho o nais magsimula ng negosyo? Go ahead po ma'am. Sa atin pong mga kapwa albayano, kami po ang ating opisina ay palaging bukas para magbigay daan at magbigay tulong, lalong-lalo na sa palagiang isinasagawa nating buwan ng job fair. Pangalawa po nito, ang ating opisina ay bukas din para sa mga employment facilitation services. Nariyan ang ating programa para sa special program for the employment of students. Nariyan din po ang government internship program. Isa pa po dito, nandyan din ang ating Dole Integrated Livelihood Program under the DILIP. Idagdag pa po natin ang ating mga emergency employment program gaya ng ating TUPAD, Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers, kung saan 200,000 po ang ating mga benepisyaryo. Sa pagdadagdag pa po, mayroon din tayong mga job start program kung saan binibridge natin ang gap na ang ating mga kabataan ay makakuha ng madali ang trabaho pagkatapos ng kanilang core skills training. So may mga placement po tayo, may mga partner agencies kung saan doon natin i-deploy ang ating mga napiling benepisyaryo. Sa muli po ang ating opisina ay ay laging bukas para sa inyong lahat, para kami ay mag-offer ng aming tulong, hindi lamang sa larangan ng mga kabuhayan, emergency employment, kundi bukas din tayo para magbigay payo sa mga nangangailangan ng tulong sa kanila kung mayroon man na kinakaharap na problema sa trabaho. Nandyan po ang ating bagong programa on Sena Arms. Ito po ang single entry approach, talagang on a 30-day mandatory conciliation mediation, mabibigyan ng lunas kung ano man ang ating mga suliranin sa trabaho at magkakaroon tayo ng intervention sa pamamagitan ng manggagawa at mga tagapamahala. Pag-iibayuhin po natin na makapagbigay tulong sa abot ng ating makakaya, anuman dapat na maipaabot ng mga tulong mula sa pamahalaan patungo po sa inyo. Tatandaan po ninyo na kami ay laging kabalikat at magiging kaagapay para sa mabilis, matapat at dekalidad na serbisyo publiko. Maraming salamat po sa nakibahagi sa aming programa, ang Boses Can Bicol sa Bagong Pilipinas, at sa muling pagsasama-sama ng puwersa ng mga state media sa Bicol upang ihatid sa inyo ang ating mga napagtagumpayan sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon. Muli, ako po si Gary Carl Garillo at ito ang Boses Can Bicol sa Makabagong Pilipinas.